mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Sigaw-sigaw ka, ha? Wala kanyang gabi. Hindi ko tayo magkita. Road rage na naman! Rider, SUV driver, nagkainitan. Muntik pang magkapaluan ng baseball bat. Heto pa ang viral. Ang pulang kotse niya na biglang lumiko at nag-counterflow sa toll plaza ng NLEX, nakaalarma na sa LTO. Skincare clinic na nag-aalok ng botox at gluta, sinalakay ng mga pulis dahil bogus ang mga doktor. Kalbaryo ng mga motorista, magbabalik sa susunod na linggo. Presyo ng diesel at gasolina, tataas ng hanggang 3 piso. Sa Pulsa Video, babae nagluluto sa kusina, nasabugan ng tangke ng LPG. Eto na nga. Daniel Padilla at Kyla Estrada, wala nang tinatago. Si Kyla, kinis ng birthday boy. Eto pa nga, kilalanin ang rising kapatid star na si Mark Ian Garcia na gumaganap bilang Angelito Pinagpala sa hit series na A Secret in Prague. Nagpaikot-ikot sa ere ang isang babaeng tumawid sa highway at nasagasaan ng humaharurot na motorsiklo sa Cotabato. At sa lakas ng impact, pati ang nakasagasang rider tumilapon din at nasa pulpa sa video. Aniya sa frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Masdan ang babae sa CCTV footage na yan Martes ng hapon sa National Highway sa Banisilan, Cotabato. Tila may hinahalungkat siya sa kanyang bag. Unti-unti siyang tumawid ng kalsada kahit malayo pa lang ay nakita na niya ang paparating na e-bike. Nang makalagpas ito, saka siya nagdire-diretso sa pagtawid. Pero huli na nang biglang hindi na nakaiwas ang babae sa humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact ng pagkakabangga, nagpaikot-ikot ang babae sa ere, habang ang rider tumilapon din. Agad namang tumawag ng tulong ang mga nakakita para dalhin sa ospital ang dalawa. Nagtamo sila ng mga sugat at pasa sa katawan. Sa huli, nagkaareglo rin ang dalawa. Parehas naman po sila may pagkakamali kasi sa National Highway, may napansin ng dilistiran natin na mayroong paparating na motorsiklo, hindi niya siguro nakita, bigla siyang tumawid. Samantala yung motorsiklo naman po, hindi niya rin siguro po nakita yung tumawid na babae o alanganin na po siguro siya na huminto o magpreno. Sa Ozamis City, Misamis Oriental naman, dead on the spot ang dalawang sakay na motorsiklo matapos bumangga sa kasalubong na pick-up. Base sa investigasyon, nag-overtake ang motor na may 3 sakay kaya sila sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Naka-helmet naman ang 3 pero hindi nito kinaya ang lakas ng impact. Patay ang biktimang angkas na 21 anyos, gayon din ang rider na 31 anyos. Critical naman ang lagay ngayon ng kasama nilang 22 years old. Hawak na ng mga pulis ang driver ng pick-up na hindi naman nasugatan. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Balik ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo dahil yan sa pagsadsad ng palitan ng piso kontra dolyar at ang paggalaw ng presyo ng krudo sa world market. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, magkano yung posibleng dagdag presyo sa petrolyo? Cheryl, mababa lang naman pero mukhang yun nga, tuloy-tuloy na nga o matutuloy na yung pagtataas ng presyo ng langis sa susunod na linggo dahil bumabagsak ang presyo, ang halaga ng piso kontra dolyar at tumataas din ang presyo ng krudo sa international market. Umabot sa 61 pesos and 75 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Isa na namang record low bago tuluyang nagsara sa 61 pesos and 48.5 centavos.
Ayon sa mga analyst, dahil ito sa inaasahang pagtataas ng interest rate sa Estados Unidos. Kaya ang resulta, bagsakan ng foreign exchange sa buong mundo kasama na ang sa Pilipinas. Lalo pang nakadagdag ang pagtataas ng presyo ng langis sa world market. So there are several economies that are highly dependent on oil imports, primarily coming from the Middle East in terms of crude, and Asia is highly dependent on crude oil from the Middle East. And for as long as you have that blockade of the Strait of Hormuz, and US President Trump appears to be not willing to lift the blockade anytime soon, and therefore that is also exerting upward pressure on global oil prices and also depreciation pressure on several emerging market currencies, including the peso. Kung naiisip ng ilang pamilyang may kaanak na OFW, na tila jackpot sila dahil sa taas ng halaga ng dolyar ngayon, hindi raw yan totoo. Ayon sa seaman na si Randy. Ramdam na ramdam daw niya ang pagtataas ng presyo ng gasolina at LPG nang makauwi siya sa bansa kamakailan lang. Kahit naman lumaki yung dollar, tumaas din naman yung mga bilihin natin eh. Kaya wala rin, parang ganun pa rin. Dahil nga sa paghina ng piso kontra dolyar at ang pamamayagpag ng presyo ng langis sa world market, mukhang sigurado na ang pagtataas ng presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, base sa 3 araw na trading, posibleng tumaas ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, posibleng mula 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos ang itataas. At dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na umabot sa 5.6 hanggang 6.4% ang inflation rate o bilis ng pagtataas ng presyo ng mga bilihin ngayong Abril. Kung sakali, ito na ang pinakamataas na inflation simula noong 2023. Malayo ito sa 1.4% na naitala noong kaparehong buwan noong 2025. Ayon sa BSP, bukod sa langis, tumaas din ang presyo ng bigas, isda, karne at singil sa kuryente. Kukuha sa inyo para Cheryl, dahil nga sa mga development nito, ang hula ng mga analyst ngayon ay magtataas ulit ng interest rates ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil kung hindi gagawin ito, baka magpatuloy sa pagtaas ang presyo ng bilihin at lalo pang humina ang halaga ng piso kontra dolyar. At dahil dyan ay mas magmamahal ang pagpapautang ng mga bangko. Cheryl. Gerard, magkano ulit yung estimate na posibleng itaas ng petrolyo sa susunod na linggo? Cheryl, para sa diesel, 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos. Sa gasolina naman ay 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso kada litro. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sumiklab ang nangangalit na apoy sa isang residential area sa Barangay Payatas, Quezon City. Pasado 1:00 ng hapon kanina nang magsimula ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga bahay. Umabot sa ikatlong alarmang sunog kaya kinailangan magpadala ng 39 na fire truck. Nagdeklara ng fire out matapos ang halos 2 oras. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ang sanhi ng sunog. Sa Maynila naman, naiyak na lang ang ilang residenteng nagising sa sunog sa Santa Cruz. Pati ang mga kable ng kuryente, nagputukan pa raw kaya lalo silang nagtakbuhan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nabulabog ang mahimbing na tulog ng mga residente sa Mayhaligi Street, Santa Cruz, Maynila. 2:00 ng madaling araw kanina. Ginising sila nagngangalit na apoy na tumupok sa kanilang mga bahay. Agad namang rumisponde ang mga bumbero para apulahin ang sunog. Tumulong din pati ang mga ilang residente. Sinira nila ang tubo ng tubig at nag-igib para ipangbuhos sa apoy. Ang ibang residente naman, sa kalapit na simbahan muna na malagi habang hinihintay maapula ang sunog. Dala nila ang ilang nasalbang gamit at kanilang maalagang aso at pusa. Sa isang banda, naabutan nating akay-akay ang isang lalaking nasugatan. Kwento ng ilang residente, nagising na lang sila sa sigawan ng mga kapitbahay. 2 house lang ang pagitan sa bahay. So, nagligpit na ako ng gamit ko. Personal things lang. Wala akong dalang damit o wala talaga. Kinatok lang po kami, may sunog daw po. Pagkita ko po, malaki na po talaga yung apoy. Nagpuputukan pa po yung mga kuryente, kaya na po kami, nagtakbuhan po kami, mga wala po kami nakuha kahit isa. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 100 bahay ang natupok at nasa 400 individual ang apektado. Aabot sa 250,000 pesos ang naabong mga ari-arian. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng apoy.
Tuluyang naapula ang apoy pasado alas 6 ng umaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Wala pang 2 buwan na sunog na naman ang isang residential area sa Barangay Pinyahan. Mahigit 70 pamilya ang naapektuhan. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Naglalagablab na apoy ang lumamon sa mga kabahayan dito sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City, pasadong hating gabi ng Huwebes. Mabilis kumalat ang apoy, lalo't gawa sa light materials ang mga bahay sa lugar. Mabuti na lang at nakaresponde agad ang mga pamatay sunog at mga fire volunteer. Dito rin sa lugar na ito nangyari ang malaking sunog na tumupok sa maraming kabahayan noong Marso 6. Ang residenteng si Jenny, balisa pa rin ng aming makausap. So, yung mga unang sunog po, na trauma na po talaga kami doon. Tapos ngayon po, ito po, na naulit na naman tong sunog na to, medyo mas traumatic po. Nasa 15 pamilya ang apektado ng sunog na ayon pa unang investigasyon ng Bureau of Fire, nagsimula sa pagsusunog ng tanso sa isang abandonadong bahay. Mag-aalas 2 kaninang madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Sa isang pahayag, sinabi ng Quezon City LGU na nalulungkot ito dahil nasunog muli ang lugar matapos ang higit 1 buwan. Pero makakaasa raw ang mga residente ng patuloy na tulong mula sa LGU. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol Dasa, News 5. Bago maging haligi ng Philippine billiard community, kinilala muna bilang The Nightclub King si Perry Mariano, ang negosyanteng tinambangan sa EDSA Timog. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, anong update sa nangyaring ambush? Cheryl, nakaburol na sa isang punerarya dito sa Quezon City yung mga labi ni Perry Mariano, ang sakay ng mini SUV na pinagbabaril ng riding in tandem dyan sa bahagi ng EDSA Timog na ikinasawi rin ng kanyang driver. Nitong Martes, matatanda ang walang habas na pagbabarilin ng riding in tandem ang mga biktima sa loob ng kanyang sasakyan. Naisugod pa sa ospital sina Mariano at driver nito, pero pareho rin silang namatay kalaunan. Ayon sa pulisya, posibleng si Mariano ang target ng mga salarin. Dating Pangulo ng Association of Club, Karaoke, Disco Owners Operator si Mariano at binansagang Nightclub King. Ilan sa mga club niya noon ay ang Thunderdome, Ihawig, Omerta at Gigolo. Kalaunay kinilala ding billiards icon si Mariano na nakilala sa pagsuporta sa mga kampyong manlalaro ng billiards. Sa isang Facebook post, sinabi ng anak nito na inalay ni Mariano ang buhay niya sa billiards at nagbigay suporta at oportunidad sa mga manlalaro. Tumanggi mang humarap sa media, sinabi ng anak ni Mariano na lubos ang kanilang pagdadalamhati sa nangyari. Ganyan din ang nararamdaman ng mga kaanak at kaibigan ni Norberto Orimaco, ang kasamang driver ni Mariano. Ayon sa kinakapatid ni Orimaco, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga magsisimula ang burol nito. Panalangin nila ang agarang hustisya sa pamamaril. Pakinggan natin ang pahayag ng kinakapatid ng biktima. Wala kayong mga puso, hindi kayo tao. Hindi kayo marunong pumarehas sa mundo. Kapag dumating yung araw na kita-kita tayo sa harap ng mata ng Diyos, sana talaga, sana talaga sa impyerno kayo mapunta dahil wala kayong mga puso. Cheryl, ayon sa Quezon City Police District, nagpapatuloy yung isinasagawa nilang investigasyon dito sa krimen, maging dun sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Dave Abuel. Pinabulaanan ng House Justice Committee ang akusasyon ni Congressman Pulong Duterte na may ipitan sa budget para bumoto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bukod dyan, narindigan si Pulong na wala silang uurungan. Pero banat ni dating Senador Antonio Trillanes, kung wala raw uurungan, bakit hindi siya dumalo sa pagdinig? Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Habang gumugulong kahapon ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte, sa Facebook naman bumabanat ang kuya niyang si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte.
Aniya, nagtatawag na raw ang mga staff ng pinangalanan niyang Charis sa mga chief of staff ng mga congressman para bumoto sa impeachment ni VP Sara. Kung hindi raw boboto, tatanggalin umano ang General Appropriations Act o GAA budget sa distrito nito. Ibig sabihin daw niyan lahat ng pondo para sa patubig, paaralan, tulay, kalsada at iba pa ay aalisin. Bukod pa raw ang pondo para sa mga social services. Kung ganyan, tao raw ang gustong parusahan para sa aniyay desperadong tangkang mawala ang kalaban sa politika. Giit pa ni Pulong, hindi sila uurong at hindi rin matatakot. Maninindigan daw sila hindi para sa politika, kundi sa mga Pilipinong naniniwala sa kanila. Si dating Senator Antonio Trillanes IV naman na isa sa mga nagbigay ng testimonya tungkol sa yaman ni VP Sara may belta kay Pulong. Hindi raw ba talaga sila uurong? Samantalang congressman si Pulong pero hindi raw nito kayang dumalo sa impeachment hearing para ipaglaban ang kanyang kapatid. Hindi raw ba ide-deny ng kongresista ang mga milyones umanong natanggap niya sa negosyanteng si Sammy Uy? Hamon pa ni Trillanes kay Pulong, masilip nga ang salin mo. Si House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro naman pinabulaanan ang pahayag ni Congressman Pulong. I can speak only for myself, no? And I vehemently deny that statement of Congressman Pulong Duterte. Wala po akong na-experience na tumawag sa akin to employ influence on me, either as a member or as a chairperson of the Justice Committee. As a matter of fact, Manong Ted, gusto ko i-share. Kahapon, actually, marami akong nare-receive na text at tawag from members of the Justice Committee who are abroad. No? Nakikiusap sila na makaboto online. Samantala, hindi pa makumpirma kung sino nga ang Charis na tinutukoy ni Congressman Pulong sa ngayon. Pero tingin ni House Deputy Speaker at Bacolod Representative Albi Benitez, ang pinatatamaan niya ay ang presidential son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Patungkol naman doon sa umunoy panggigipit sa mga kongresista, mariin niyang itinanggi ni Benitez. I think it speaks for itself, di ba? Kapatid niya yun. Paano mag-allocate? Nasa Ghana. The only way na pwede palitan yan is through Congress ulit. Di ba? So paano nila sasabihin na dinagdagan o binawasan? Di ba? Itinanggi rin ni Benitez at iba pang kasamahan sa Partido Federal ng Pilipinas ang report na nadagdagan ng 300,000 pesos ang monthly maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga kongresista at dagdag na 200,000 pesos para sa mga miyembro ng Partido ng Pangulo. Well, ngayon ko na naririnig yan. Sa akin, actually, wala. Wala akong natanggap. Wala akong narinig. Habang si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, inaasahan na raw ang black propaganda tungkol sa impeachment. So itong ganitong mga balita ay paninira at siguro isa rin itong threat para gamitin later on do sa mga boboto for the impeachment. So, inaasahan na natin yung itong black propaganda, pero sa dulo kasi hindi ito panahon para matakot yung members of the House. Kinakailangan manindigan sila. Samantala, iginiit naman ng kampo ni VP Sara na mahina ang aligasyong inciting to sedition at grave threats laban sa bise. Giit ni Attorney Paul Lawrence Lim, curated o pinili aniya ang mga ebidensya. Splice pa nga raw, binaliwala rin daw ang context. Pinagpalit din aniya ang opinyon sa katotohanan. Dagdag pa niya, haka-haka ang ipinapakita bilang resulta ng investigasyon. Kaya giit niya, hindi dapat ito sapat na batayan para patunayang malaki ang tsansang mahatulan si VP Sara. Kung may napatunayan daw sa hearing kahapon, yan ang isa umanong fishing expedition ng pagdinig ng komite para suportahan ang depektibong reklamo laban kay VP Sara. Pero una nang nasagot ng NBI sa impeachment hearing na nakitaan nilang may reasonable certainty of conviction ang video na nagbabanta si VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Natanong pa nga ni House Deputy Speaker Janet Garin kung may pagkakaiba ba ang isang banta. Depende sa emosyon kung paano ito sinabi. Ipapapatay ko ang isang tao versus ng salita ko. Ipapapatay ko yung isang tao. It's not how you said it, but it will be the gravity based on the investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Agad sisimula ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte kapag na-impeach siya ng Kamara. Ayon pa sa Senado, halos 28 million pesos ang pondo para sa paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. If ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, forthwith the following day. Yan ang paninindigan ni Senate President Tito Soto kaugnay sa posibilidad ng pag-akyat sa Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na pilitin ang Senado na umaksyon agad-agad sa impeachment. Kahit nakasaad sa konstitusyon, sinabi ng Korte Suprema, hindi porket forthwith agad-agad ang ibig sabihin. May pasya ang Senado para maghanda, pero dapat iwasan ang hindi makatarungang delay. Pero para kay Soto, sakaling matuloy ang botohan ng Kamara sa May 11 at kung tuluyang ma-impeach si VP Sara, malamang daw na iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment kinabukasan o May 12. At sa May 13, posibleng mag-convene na ang impeachment court. I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Kahit daw may kumontrang senador, magko-convene ang impeachment court dahil trabaho nila ito. Pero ingat pa si Soto na sumagot kaugnay sa mga paghahanda na ginagawa ng Senado, lalo't nasa Kamara pa ang bola. Nagsagawa ng caucus o closed-door meeting ang mga senador ngayong araw para pag-usapan ang agenda para sa pag-resume ng sesyon sa darating na Lunes. Kasama na rin dyan ang posibilidad na mag-convene bilang impeachment court ang Senado at ilang mga paghahanda sakaling matuloy ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Kabilang sa pinaghahandaan ng logistics at ang timetable, si Senator Ping Lacson, puspusan ang paghahanda lalo't aminado siyang mas challenging ang pagiging senator judge sa mga hindi abogado gaya niya. Siyempre, may disadvantage. Iba yung lawyers, may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings, so lamang talaga yung mga lawyers. Ang problema, kakaunti yung lawyers namin dito. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, 5 lang ang abogado. Sina Senators Jesus Codero, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Rodante Marcoleta at Kiko Pangilinan. Si Senator Pia Cayetano, wala raw problema. I'm a lawyer naman, so may baon naman akong mga preparations. And yeah, nanggaling naman ako sa previous impeachment din, di ba? Pero ang taga-minoryang si Marcoleta, wala raw paghahandang ginagawa. Hindi ako nag-prepare. Sir, bakit? Di na kailangan, sir. Apo. Basta kung ano yung dumating, darating. Nasa 27.5 million pesos ang pondo para sa impeachment trial. Kasama dyan ang venue, pagkain at seguridad. Nasa higit 500,000 pesos na ang nagastos kasama ang pagpapagawa ng robes na umabot ng 400,000 pesos. May pressure ba sa inyo, sir? Especially VP Sara ito, kilalang personalidad ito, Vice President itong ini-impeach. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Para naman kay Senator Lacson, mas mainam na sa Senado na nga buksan ang kahon na naglalaman ng BIR documents na hindi binuksan sa Kamara kahapon. Inisnab ng bise ang Kamara at hindi rin naman siya obligadong dumalo. Sa impeachment court, pwedeng i-waive ni VP Sara ang kanyang pagpunta. Pero una nang sinabi ng kampo ng bise, nahaharap siya sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Tinakip pang isang lalaki matapos ireklamo dahil sa pangingikil sa Cebu City. Ang siste, mamanipulahin niya ang metro ng kuryente ng mga customer sabay tatakutin ng mga ito na isusumbong sa mga otoridad. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sikaw ba mo? Ako na rin. Hindi na nakaporma ang lalaking yan nang arestuhin siya ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa Bureau Registrate sa Cebu City. Sugo na po ng... Kinsa may gago? Sugo ni mo? Kasi kasugo ni mo? Buhat ano rin? Ang dinakip na suspect, kinilalang si Lawrence Torrefila. Inireklamo siya ng extortion o pangingikil sa mga customer ng Visayan Electric Company o VECO. Ang modus niya, maniningil siya ng 15,000 pesos na one-time payment kapalit na mas murang electric bill. Sa pamamagitan ng paggalaw sa metro ng kuryente, tila magic na bababa ang bayarin mo. Ang 6,000 pesos na electric bill, magiging 2,000 pesos na lang. Pero ang inakalang one-time payment ng mga customer, hindi pala totoo. Sisingilin sila ulit ito refill at kapag hindi nagbigay, katakot-takot na pananakot ang aabutin. He and his associates then extorted the consumer, threatening to report her to VECO authorities because there had been tampering already.
unless she paid for the restoration. Nang maaresto ngayon si Torrefila, ikinanta niya rin ang kanyang kasabwat na si Markin Gapod. Nagkasa ng manhunt operation ng NBI, pero pagdating sa lugar, may naaktuhan silang nagsasyabo. Inaresto nila ang mga ito habang nakatakas naman na si Gapod. Patuloy pa siyang tinutugis. Ginit naman ng VECO na hindi nila kilala ang mga suspect. Hindi rin nila ito empleyado. Lumala lang ito dahil ang mga taong ito ay mga oportunista. Karaniwan kapag may kalamidad o gaya ngayon na tumaas ang presyo ng gasolina, sinasamantala nila ang sitwasyon. Maharap naman ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas! Hinay-hinay lang mga kapatid, huwag sabayan ng init ng ulo ang mainit na panahon. At may paalala rin po ang Health Department sa mga mahilig uminom ng sobrang lamig na tubig pagkatapos magbabad sa araw. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Walang gaanong mga ulap at tirik na tirik ang araw. Hindi biro ang damang init nitong mga nagdaang araw. Umabot nga sa danger level ang heat index na 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Pinakamataas na yan sa buong bansa kahapon. Habang dito sa Metro Manila, naitala ang 41 degrees Celsius na heat index sa NAIA sa Pasay at 40 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. Sa mga temperaturang yan, posibleng maranasan ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Isa sa mga sintomas ng mga yan ang matinding pagpapawis. Alam niyo ba na kapag pinagpapawisan tayo, hindi lang tubig kundi pati electrolytes ang nawawala sa ating katawan? Yan yung mga minerals gaya ng sodium, potassium at calcium na mahalaga para sa tamang hydration, maayos na paggalaw ng muscles at paggana ng katawan. Ayon sa Department of Health, mahalagang mapalitan ang mga nawalang electrolytes pag tayo'y pinagpapawisan. Upang maiwasan ang panghihina, pagkahilo at pag-muscle cramps, di ba? Mahalaga rin daw ang pagkonsumo ng mga pagkain at inuming mayaman sa electrolytes, gaya ng pakwan, saging, orange, singkamas at buko juice. Payo rin ng DOH, uminom ng di bababa sa 8 basong tubig araw-araw, lalo na kung exposed sa init. Iwasan din ang mga inuming mataas sa sugar tulad ng soft drinks at yung mga may halong caffeine. So, ang sobrang asukal po ay maaaring makaapekto sa fluid absorption sa ating katawan. Okay? So, mas nailalabas po natin, mas naiihi tayo kaysa na ma-absorb yung fluids. At ang caffeine naman po ay maaari ring magpabilis ng paglabas ng tubig sa katawan natin. Pero okay lang bang uminom agad ng malamig na tubig kung galing ka sa matinding init? Ayon sa DOH, hindi naman kailangang mag-cool down o magpakalma muna bago uminom ng malamig. Basta dahan-dahan lang at wag bibiglain. Dahil kung hindi, maaari lang po itong mag-trigger ng reflex sa katawan natin. Ilan nakakaranas ng pagkahilo o discomfort. Sometimes also, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating brain freeze. So yung brain freeze ay isang example po ng reflex ng ating katawan. Kaya mga kapatid, always drink your water. Para feeling ay always better. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Weather update tayo mga kapatid sa mga bibiyahe ngayong Labor Day weekend. Maghanda at mag-ingat pa rin po tayo sa matinding init at alinsangan ng panahon. Nadulot pa rin itong tinatawag nating easterlies na umiiral po sa malaking bahagi nating bansa. Pero maliban dyan, meron po tayong tinatawag na easterly wave o yung salubungan ng hangin natin sa loob ng ating easterlies na siya pong nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi naman ng ating bansa. Dahil po dyan sa ating easterly wave, meron po tayong mas mataas na tsansa ng pag-ulan at posibleng thunderstorms sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Caraga Region, maging dito po sa Siargao Islands, ilang bahagi ng Davao Oriental at maging dito sa ilang bahagi ng Northern Mindanao. Pero sa pangkalahatan po, ang malaking bahagi ng ating bansa, kung wala po tayong nararanasang pag-ulan, ay makararanas pa rin po ng matinding init at alinsangan ng panahon. Sa katunayan, yung ating pinakamataas na heat index ngayong araw na ito ay umabot hanggang 44 degrees Celsius muli. Diyan po sa may Western Visayas, sa may Iloilo, ganun din po sa area ng Dumangas, ganun din po sa areas ng Bicol Region, diyan po sa may Birac, Catanduanes, na umabot pa nga sa hanggang 44 degrees Celsius yung ating heat index.
Samantalang sa may Iba Zambales naman, Central Luzon at Calabarzon area, sa may Cavite, nasa 43 degrees Celsius yung ating heat index. Again, ito pong mga heat index na ito ay nasa danger level o mapanganib na level na heat index na kung saan possible po tayong makaranas ng madaling pagkahapo o pagkapagod at possible din po yung ating heat stroke. Kaya sa mga lalabas ng bahay at bibiyahe nga ngayong long weekend, ugalin po natin ang pagdadala ng tubig at umiwas po tayo sa direktang init ng araw o sumilong po tayo, lalong-lalo na kapag tanghali. Bukas, yung ating aasahang pinakamataas na heat index ay posible po muling pumalo sa hanggang 43 degrees Celsius diyan po sa may area ng Pangasinan, sa Ilocos Region. Sa may Cagayan naman, nasa 42 degrees Celsius pumulian. Ganun din po sa Iba, Zambales, Coron, Palawan at Iloilo na papalo nga sa hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index. Sa Metro Manila, magpapatuloy pa rin po yung ating mainit at malinsangang panahon. At yung ating heat index ay naglalaro sa 39 hanggang 40 degrees Celsius. So doble ingat pa rin po tayo mga kapatid. Magiging mainit pa rin po sa tanghali, pagsapit ng hapon, bagyang nagiging maulap yung ating panahon at napakababa rin po ng ating tsansa ng pag-ulan. At halos buong araw at kahit sa magdamag, medyo malinsangan po yung ating panahon. So maganda at mag-ingat pa rin po tayo dyan mga kapatid. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Imbis na skincare, naging skin scare ang pagpapabotox sa isang bogus na clinic sa Isabela. Ang mga nagtuturo kasi, hindi naman pala lisensyado. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nagpanggap na kliyenteng magpapabotox ang pulis na yan sa isa umunong illegal na skincare clinic sa may Kawayan City, Isabela. Sa video, kitang tuturukan na siya ng babaeng aakalain mong isang legit na doktor dahil may suot na lab gown, gloves at face mask. Pero hindi pa man naipapasok sa noo ng kunwaring pasyente ang botox, agad na itong pinigilan at ipinaalam sa kanila na bistado ang ipinagbabawal na operasyon dito. Botox po yun yung pag-i-inject na parang mawawala yung mga wrinkles. At yung isa naman ay glutathione, pampapaputi. Nang maibigay ang hudyat, pinasok na ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang klinika. Malinis at maaliwala sa loob nito. Marami pang skincare products ang nakadisplay na iniaalok sa kanilang customers. Ikinasa ang entrapment operation matapos makatanggap ng tip mula sa ilang concerned citizens. Nasa 3,500 to 15,000 pesos kada session ang alok nilang gluta o Botox injection. Pero wala silang kamalay-malay na ang kanilang pagpapaganda nakasalalay sa mga taong wala namang lisensya. Sila ay walang mga lisensya na pwedeng magturok or mag-practice ng medicine. And then, upon initial investigation also and coordination with the FDA, the clinic has no license to operate. Pinasusuri na ng mga pulis sa FDA ang mga gamot na tinuturok nila sa kanilang mga pasyente. Pero hinala ng pulisya, posibleng peke at wala ring lisensya ang mga ito, kaya lubha raw delikado. Napakahirap po kasi na tayo ay magpagawa ng procedure sa mga hindi naka-registered or certified na mga professionals because napaka-delikado ito sa health ng mga tao. Yung mga tinuturok sa atin, isa pa na hindi pa ito approved ng FDA. Arestado ang 2 empleyado ng klinik. Mahaharap sila sa reklamong illegal practice of medicine dahil sa pagsasagawa ng medical procedures nang walang kaukulang lisensya. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Wala ng buhay nang matagpuan ang isang dalagita sa tabing ilog sa Negros Occidental. Ang biktima, nautusan lang daw na bumili ng yelo pero hindi na nakabalik. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Halos mabutas ang ulo ng 13 anyos si Elias May sa pagkakahampas ng di patukoy na bagay. Gabi ng April 27, natagpuan ng dalagita sa tabing ilog na tubuhan sa Barangay West Candoni. Isang residenteng nakadiskubre sa kanyang bangkay. Gabi ng 26 ma'am, 7 p.m., pinutusan ko ma'am bumili ng ice at inumin sa tindahan. Hindi sila nagduda rin nila nila. Pumunta lang, kaibigan o kung may sinamahan. Parang pang 2 beses na niyan na natutusag na. Ang pamilya ni May, laking gulat na lang nang malaman ng balita. Sa pagkakao po ko yung itin natin. Ang nakita na natin doon, yung sukat sa loob ma'am. Stop diba, 2. Parang nabutas na talaga Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima para malaman kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay
at kung may nangyari bang pangahalay. Sa ngayon, may person of interest na ang Candoni Police Station. Tinututukan na tayo, ma'am, para pinakonfirm ba natin, ma'am, hindi tayo magbigay ng detalye. Nag-gather pa tayo ng mga pilinka para malakas takto na din tayo sa prospect. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kyla Makantan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Bukod nga po sa namumuong love story ni Mikoy at Kiara sa A Secret in Prague, eto pa ang isang source of kilig ng ating mga kapatid. Ang younger brother ni Enrique Hill sa serye na si Mark Ian Garcia, aka Angelito Di Pinagpala. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Kailangan mo na mag-settle down, no? Sige ka, pag ikaw, tumanda ka mag-isa, ewan ko na lang sa'yo. Wow, makapagsalita ka para ipakuwi sa ating dalawa. Meet Starworks artist Mark Ian Garcia, aka Angelito Di Pinagpala, ang little bro ni Enrique Hill sa kapatid seryeng A Secret in Prague, ang bagong kinahuhumalingan at rising artist ng TV5. May tumawag na ba sa'yo? Na Angelito na ako, marami po. Na tumatawag sa akin Angelitos, like sa comment section. My friends, they call me Angelito or kapatid ni Enrique Hill. Si Angelito ang goody-goody at palaaral na kapatid ni Mikoy sa serye. Kwento ni Mark Ian, brotherhood is real sa kanila ni Ken, on and off camera. He's like a brother talaga sa akin sa set. Sa set po. So, ginaguide niya po ako palagi. Pinaparamdam niya po sa akin na hindi siya mas mataas sa akin bilang akong bagong aktor. Pinaparamdam niya na napantay kami. And I think isa yan sa magandang natutunan ko kay Kuya Enrique na to stay humble and to treat everyone equally. Isa sa top lifestyle content creator si Mark Ian bago na-discover ni Starworks boss Jeffrey Mejio. At 1 year in sa TV5, doing stints as a vibe jock, thankful si Mark na nakuha niyang kanyang most career-defining role yet sa A Secret in Prague na still #1 sa Netflix. I've been in TV5 for more than a year right now. That's why I'm really happy na after waiting for a year for an acting work, nabigyan na po ako ng pagkakataon and kasali pa ako sa A Secret in Prague, isa sa pinakamalaking teleserye ng TV5. Wait, akala ko ba good boy si Angelito? Bakit na aresto? Abangan ng mga umiinit na eksena sa A Secret in Prague gabi-gabi, 8 p.m. sa Todomax Primetime 5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking naglalaro ng video games, binaril ng dahil daw sa away basketball. At Daniel Padilla at Kyla Estrada nasa kissing stage na. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagmo-mobile game lang ang isang lalaki ng pagbabarilin ng nakamotorsiklong salarin sa Dasmariñas, Cavite. Bago ang pamamaril, may nakaalitan ng biktima sa basketball court. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kita sa kuwang ito ng CCTV ang pagdaan ng isang motorsiklo sa mga eskinita sa Barangay Santa Cruz 1 sa Dasmariñas, Cavite. Maya-maya pa, umalis na ang rider. Bigla namang may mga nagtakbo ang residente. Hindi nakita sa video pero pinagbabaril pala ng rider, ang 21 anyos na si alias Renz. Base sa investigasyon, naglalaro lang ng mobile games sa tabing kalsada si Renz nang mangyari ang pamamaril. Tinamaan siya ng bala sa dibdib. Dinala pa sa ospital pero namatay rin. Bago niyan, nag-basketball pa raw si Renz at kasama ang mga barkada niya
Nakita pa sa CCTV na tila may kaalitan silang dalawang lalaki. Iniimbestiga na kung may kaugnayan dyan ng krimen. Actually, yung dalawang nakasakay ng motor, isang naka-backride, isang driver, pumunta sila dito sa may gilid ng court and nagbanta sila na sinabi nila, tingnan natin kung makabawi pa kayo. May theory din po kami na possibly is mistaken identity. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Patuloy din ang investigasyon ng Dasmariñas Police. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Binansagang Batman si Secretary Ralph Recto ng ilang grupong nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Department of Finance. Sama-sama pong papatuhin ng mga leader na ito, si Basta, si Recto, at Pinagbabato ng mga rallyista ng pulang pintura ang litrato ni Recto sa pagiging promotor umano nito sa 12% value-added tax o VAT sa langis at ilang bilihin. Ayon sa mga rallyista, dapat nang tanggalin ang buwis na wala namang balik sa taong bayan. Nakakabawas lang daw ito sa inuuwing kita ng mamamayan. Kamakailan lang ng pansamantalang suspindihin ang pamahalaan ng excise tax pero para lang sa LPG at kerosene. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Official na nga ba dahil usap-usapan ng mga marites online ang sweet moments ni Daniel Padilla at Kyla Estrada sa birthday ng aktor kamakailan. Sa isa nga pong video na kuha sa party, hinalikan ni Daniel si Kyla habang niyakap naman siya ng aktres. Usap-usapan din ang tila pagsasabi ni Kyla ng I love you kay Daniel. Pero bago pa ang video na yan, kinilig na ang Kyniel fans nang i-hard launch ni Kyla ang mga larawan nila sa event. Wala pa pong direktang kumpirmasyon sina Kyla at Daniel sa estado ng kanilang relasyon. Eto pa, napaiyak ang Pinoy singer na si Mati Honyosa nang balikan ang kanyang singing journey. Pasok na kasi sa finals ng Britain's Got Talent si Mati matapos muling makakuha ng Golden Buzzer. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Ang pasabog na rendisyon na yan ni Mati Honyosa ng Dream On ng Aerosmith, muling pinahanga ang mga hurado ng Britain's Got Talent at nagbigay sa kanya ng pangalawang Golden Buzzer. Kaya si Mati, diretso na sa finale. Sa another round of Kwentuhan with News 5, naloloka pa rin daw si Mati sa nangyari sa nakaraang semifinals. We now have a Filipino two-time Golden Buzzer. And it's me. Ano ba yun? Ako sa utak ko, yung mga tao nga naartihan sa akin pag nagaganon-ganon ako. Pero I'm just genuinely excited because it's such a feat. May pinulot ka ba ulit? Na ano? Yes! Yes! May pinulot Yung ako ulit. confetti? Pero isa lang, kasi yung pantalong ko noon maliit yung pocket. Sinasalamin daw ng song choice niya ang unti-unting pag-abot sa kanyang mga pangarap. Yung Dream On na yan, takot ako sa kantang yan. Gusto ko talaga siyang kantahin kasi anthemic alam mo yon. Yung lyrics pa lang, journey ko rin talaga siya. And I remember Sa isang bahagi ng panayam, naging emosyonal si Mati. I remember how I felt before when I lost and when people didn't like me but now I'm living a life na ang daming nagmamahal sa akin. Ano naman kaya ang reaksyon niya sa mga komento ng netizens na malaki ang chance niyang maging susunod na kampiyon? Sobrang thankful ako kasi nga hindi pa man tapos, ramdam ko na kahit paano I'm not a loser anymore. Abangan si Mati sa live finals ng Britain's Got Talent. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, motor taxi rider minura at inambahan ng baseball bat ng nakaalitan niyang SUV driver. Rider na nag-shawarma lang sandali, nasa lisihan ng motor. Ang Wattpad adaptation series na Project Loki magkakaroon ng extended version dito sa TV5. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lumiyab sa gitna ng kalsada ang isang school bus sa Santa Cruz, Davao del Norte. Makapal na usok ang makikita mula sa sasakyan habang nilalamon ito ng apoy. Agad naman rumisponde ang mga bumbero kaya naapula ito. Base sa investigasyon, papuntang Davao City ang bus, sakay ang mga estudyante ng Southeastern College of Padada. Pero sa gitna ng biyahe, bigla na lang daw nagkaproblema sa brake at gulong ng bus hanggang sa may narinig na silang pagsabog. Wala namang nasaktan sa insidente. Patuloy pa yang iniimbestigahan. Kumain lang ng shawarma pero ninakawan na ng motor ang isang rider sa Quezon City. Madali itong natangay ng suspect dahil naiwan ng rider ang susi ng kanyang motor. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Pinintirya ng isang lalaki ang nakaparadang motorsiklo sa tapat ng isang kainan sa Visayas Avenue sa Quezon City. Kwento ng babaeng biktima, bumili at kumain lamang siya noon ng shawarma. Makalipas ang 5 minuto, laking gulat niya nang mawala ang motor sa tapat ng tindahan. Dito na siya humingi ng tulong sa mga pulis. Naiwan niya unfortunately yung susi ng kanyang motor na nakasukso doon sa ignition ng motor. So after niyang kumain, paglabas niya, napansin niyang wala na yung motor niya. Sa backtracking ng CCTV, nakita ang lalaking suspect na gamit ang motor sa may pasong tamo palabas ng Sauyu Road. Kahapon ng madaling araw, natagpuan ang motor na nakaparada sa tapat ng isang bahay sa Barangay Fairview. Agad itong pinuntahan ng mga pulis at doon natunton ang suspect. Nasundan po itong suspect natin na siya yung may hawak, siya yung may tangan ng motor at hanggang kung saan doon siya nagpark, nasundan po ng operatiba natin. Base po din doon sa investigation natin kung ano po yung suot ng mismong suspect natin, saka yung mismong plate number na inireport po ng mismong may-ari. Itinanggi naman ng suspect ang pagnanakaw. Ibinenta lang daw ang motor sa kanya sa halagang 5,000 piso. Nakita sa CCTV ako yung nag-drive. Pero yung sa pagkuha, hindi ako yung kumuha yun. Pinasakin lang yung motor. Makaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa new anti-kidnapping law. Paalala ng mga otoridad, ugaliing ilak ang motor at huwag kalimutang ang susi sa ignition kung ipaparada ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Secured na ang Final Four spot ng UST Lady Tigresses matapos nilang baliktarin ang Adamson Lady Falcons sa UAAP Season 88. Bago ang kanilang naging do-or-die match na sweep muna ng Adamson ang UST sa parehong round 1 at 2 ng tournament. Pero sa pagkakataong ito, bumawi ang Tigresses sa Lady Falcons. Pinangunahan ni Angge Poyos ang panalo na may 17 points at 7 receives. Sunod na makakaharap ng UST ang defending champions na NU Lady Bulldogs sa March 2 na merong twice-to-beat advantage sa semis. Sa basketball naman, inuwi ng Gilas Pilipinas Women's 3-on-3 squad ang silver medal ng 2026 Asian Beach Games. Sa kanilang gold medal match kahapon, hinarap ng ating mga pambato ang home favorites na China. Kaso, hindi na sila nakalusot sa final score na 21-13. Pinamanuan ni Mika Cacho ang naging uphill battle with 5 points. Bagamat talo, ito ang pinakamataas na podium finish ng ating 3-on-3 women's team so far, kasunod ng nasungkit nilang bronze medal noong 2012. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, magsisimula na ang investigasyon ng QED Club sa TV5 ngayong Mayo sa Project Low-Key. Ang hit Wattpad adaptation ng mystery thriller ni Dylan Minor, Jada Avanzado at Marco Gallio, dire-diretso nyo na pong mapapanood dito sa TV5. 18 weeks
Nang walang patid na adventure ang ihahatid sa atin ni na Lorelai at Loki habang tinutuklas ang mga sikreto sa loob ng Clark University. Directed by Sian Lim, abangan ang Project Loki sa May 23, 7 p.m. sa TV5. It's going to be a lot more intense. I mean, as you can see with the mid-season trailer of Project Loki, mas nagiging intense yung mga cases po. Everything, I would say, levels up as the story progresses. Lahat ng mababasa niyo sa book, it just gets better and better sa adaptation. Susunod, lalaki patay matapos saksakin sa birthday party. Senior citizen nagulantang matapos sumabog ang LPG habang nagluluto. At ang 2025 Cinemalaya film na pinagbidahan ni Ellie Buendia muling mapapanood sa piling sinihan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinaksak ang isang lalaki ng kanyang kainuman sa isang birthday party sa Maasin, Leyte. Base sa investigasyon, patapos na raw ang inuman noon ng biktima at ang suspect kasamang iba pang kaibigan nang biglang nagkaroon ng alitan ang dalawa. Agad namang silang naawat ng mga kasamahan. Pero nung pauwi na, ang biktima, hinabol siya ng suspect at sinaksak ng itak sa kanyang kanang tagiliran. Dead on the spot ang biktima. Nahuli ang nakatakas na suspect sa isang hot pursuit operation at naharap sa reklamong homicide. Bigo si Pangulong Bongbong Marcos na makakuha ng impormasyon kaugnay ng asylum ni Zaldico dahil sa umiiral na batas sa Europa. Gayunman, kinumpirma ng opisyal ng Czech Republic na nakulong nga roon ang dating kongresista. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bigo si Pangulong Bongbong Marcos na makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa puganteng si Zaldico kahit pa nakausap na niya kahapon sa Malacanang ang ambassador ng France at ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic. Ayon sa Malacanang, ipinaabot ni PBBM sa mga opisyal ang kanyang pagkadismaya sa nangyari kay Ko. Naging matipid sa impormasyon ng mga opisyal dahil sa mga sinusunod nilang batas sa Europe. Una po niya nakausap si French ambassador at sinabi po niya na ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive na dapat na merong panugutan sa ating bansa kung siya man po ay masasabing guilty dahil sa ngayon ay wala naman pong judgment patungkol sa kanyang kaso. So naintindihan po ni French ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Zaldico. Sinabi po niya na wala siyang maibibigay na impormasyon hanggat hindi siya authorized to say something about that. Pero kinumpirma raw ng Czech diplomat kay PBBM na na-detain nga sa Prague si Ko dahil sa invalid travel document. Walang pasubali, walang pagkakamali sa naging pahayag ng Pangulo para sa taong bayan. Tinanong naman ng Pangulo kung bakit hiniling ng France na dalhin sa kanilang bansa si Ko matapos ma-detain sa Prague. Pero tumangging magbigay ng impormasyon ng French ambassador dahil wala raw siyang otorisasyon na magsalita. Una nang nakarating sa Malacanang na nag-apply si Ko ng asylum sa France. Gayunman, naipaliwanag daw ni PBBM sa dalawang envoy ang estado ni Ko sa Pilipinas na isang pugante at nasasangkot sa isyu ng korupsyon. Hindi pa masabi ng Malacanang kung target din ni PBBM na makausap si France President Emmanuel Macron kaugnay kay Zaldico. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagulantang ang isang babaeng senior citizen sa China nang biglang sumabog ang tangke ng LPG habang nagluluto siya. Sa video, kitang sinilip ng lola ang kabinet sa ilalim ng kalan. Pagbukas pa lang ay bigla nang sumabog ang sumingaw na palang tangke.
Natumba ang lola at tinamaan pa ng apoy mula sa pagsabog. Dali-dali naman niyang isinara ang tangke bago tumakbo palabas ng bahay. Nagtamo ng mga paso sa braso ang biktima pero nasa ligtas ng kondisyon ngayon. Nagbabalik si basketball import Jonathan Williams para sa Phoenix Super LPG Fuel Masters ngayong PBA Season 50. Inanunsyo ng koponan ang balitang ito sa kanilang social media accounts. Matatanda ang huling naglaro si Williams para sa Fuel Masters noong Season 48. Nag-average siya noon ng 24.5 points, 16 rebounds at 5 assists. Huli naman siyang naglaro para sa Suwon KT Supersonics ng Korean Basketball League. At yan po muna ang latest sa sports. Ako po, si Diego Dario. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga. Level up performances ang inihahanda ng P-pop group na Vision sa kanilang upcoming concert this June. Advanced treat naman para sa Vixies ang surprise appearance ng grupo sa ticket selling. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Dinagsa ng Vixies ang ticket selling ng Vision sa Araneta City para sa kanilang kalawakan The Evolution Concert. Present sina Vince, C13, Franz, Patrick at Sam na nakifan bonding pa nga habang nagtiticket selling. Ang isang fan lumuwas pa from Cebu para makabili ng ticket. Pretty much confident naman na magsusold out talaga siya. And whatever happens, Vixies always got your back. And congratulations. Ang boys, sisiguraduhing level up ang kanilang performances sa nalalapit na concert para mas maiangat pa ang P-pop scene. Regional tours, yung tour namin ng Cup of Joe. Isa sa mga goals namin afterwards, sana magkaroon kami ng mga international tours. Inspired ang Vision sa tagumpay ng mga kapatid nila sa P-pop na SB19 at BINI. Kung ang SB19 ang tinaguri ang P-pop Kings, ang Vision naman ang binansagang Monsters of P-pop. Sobrang na-inspire kami na talagang mag-work pa and makakontribute din sa mga pwede pang mangyari sa P-pop para mas umangat pa. We're always looking for room for improvement sa songs namin, sa choreographies namin. Yung tipong kapag narinig yung song, shocks vision. Ganun yung goal namin. Abangan ang concert ng Vision this June sa New Frontier Theater. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, buntis, hindi na umabot sa ospital. Sa tricycle na siya, nanganak. Lalaki sa India, hinukay ang bangkay ng kanyang ate at dinala sa bangko para makapag-withdraw ng pera. At sa ating kaialaman, ngayong nagbabalik ang Friendster, balikan natin ang mga social media platform na bumenta sa millennials. Utok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulog ang 3 sasakyan sa isang hukay sa ginagawang kalsada sa Rojas, Isabela. Magkakasunod ang motorsiklo, isang MPV at isang kolong-kolong ng madisgrasya. Madilim ang kalsada noon kaya hindi raw napansin ng mga driver ang hukay. Sa Tublay, Benguet, isa ang nasawi habang 7 naman ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang van. Sa imbestigasyon, nawalan umano ng preno ang van. Sa Aurora naman, nahulog din sa bangin ang isang pampasaherong bus. Nasa matarik na kalsada ang bus nang biglang tumirik ito, umatras at tuluyang nahulog. Sa 41 sakay nito, 5 ang sugatan. Pahirapan naman kunin ang isang pick-up sa gilid ng kalsada sa Orion, Bataan. Ayon sa driver, nakaharang ang concrete barrier sa gitna ng kalsada pero hindi niya ito napansin nang lumiko siya sa pababang bahagi ng daan. Wala namang nasugatan.
Hindi na nakaabot sa ospital at nanganak na sa tricycle ang isang babae sa Davao del Sur. Aniha sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Halos hindi na mapakali ang mga pasahero sa isang tricycle sa Digos City sa Davao del Sur. Sakay kasi nito ang isang babaeng buntis na malapit ng manganak. Kuha ang video mula sa isang pasahero ng bus na nakasunod sa tricycle. Ilang sandali pa, nakikita na ang kamay ng sanggol. Hindi na nakunan ang sumunod na tagpo, pero dumiretso na sila sa pinakamalapit na ospital sa lugar. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang babaeng nasa video. Siya si Viole May Kilaton, 18 anyos, na residente sa Bansalan, Davao del Sur. Hindi niya raw inaasahang manganganak na siya noong linggo. Ayon kasi sa nurse ng kanilang barangay kung saan siya nagpapaprenatal, sa susunod na buwan pa siya dapat manganganak. Ako ang tiyan, akong batang, then kanang gikan man magsimbahan ato din. Di naman sila ako makaya mga 12. Ni pagka mo atong ni anak to ako ang bayang babae nga. Musulti na lagi daw. Siya nga mi ina to si mama mi kay basig mga anak nakakaroon ba kay gipangagian naman kog dugo. Mismo ang kanyang ina ang tumulong sa kanya manganak. Grabe jud ako karatol, ma'am. Sa akong karatol pero nag-focus na lang jud ko kay pagtan-aw nako bata naman jud kung saon ko man ni Lord nga first time jud akong nakita, ma'am, kay kana bang dili good ko midwife. Wa jud ko kakita-kita sa kanang nanganak siya pa jud. Nagpapasalamat si Violeta na ligtas ang kanyang anak at ang kanyang apo na pinangalanang si Baby James Eiler. Na-discharge na sa ospital ang ina ng sanggol habang patuloy na inoobserbahan si Baby James Eiler. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Para makapag-withdraw ng pera sa bangko, abay hinukay pa ng isang lalaki ang bangkay ng kanyang ate sa India. Bitbit ng lalaking yan ang nakasakong kalansay ng kanyang kapatid na dadalhin niya sa bangko. Pagdating sa establishmento, abay nagulantang ang mga staff. Base sa investigasyon, gustong i-withdraw ng lalaki ang natitirang pera sa bank account ng kanyang ate na aabot sa halos 13,000 pesos. Pero ilang beses siyang na-reject dahil wala siyang legal na mga dokumento. Sa inis, hinukay at dinala niya sa bangko ang bangkay. Sa huli, ibinigay sa kanya ang pera dahil napatunayang siya na lang ang legal claimant nito. Inilibing naman ulit ang bangkay. Susunod, road rage na naman. Rider at SUV driver nagkainitan. Muntik pang magkapaluan ng baseball bat. Isa pang sapul sa video, kotse biglang liko at nag-counterflow pa sa toll plaza ng NLEX. At Robin Angeles at Angela Muji sasabak sa kanilang unang anthology series. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ngayong mainit ang panahon, konting lamig lang ng ulo mga kapatid para iwas road rage. Sa Bacoor, Cavite, nagmurahan at sagutan ng busina ang nagkaalitang motor taxi rider at SUV driver. At muntik pa raw mawi sa pangahampas ng baseball bat. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. May angkas na pasahero ang motorcycle rider na ito habang tinatahak ang kahabaan ng Molino Boulevard sa Bacoor, Cavite. Tila suwabe pa ang kanilang biyahe nang biglang sumulpot ang isang humaharurot na SUV. Nang makalapit, biglang pininahan ng sasakyan ang motorsiklo habang bumubusina. Napilitan tuloy na magmenor ang rider na binusinahan din ng SUV.
Dito na hinarang ng sasakyan ang motor. Agad kinompronta ng SUV driver ang rider. Bakit din? Bakit? Sige, bigyan naman eh. Hindi pa nakontento at bumaba pa siya sa kanyang sasakyan sabay lapit sa rider. Hindi malinaw ang pinagmulan ng kanilang alitan pero maririnig sa viral video ang paliwanag ng rider. Pwede ka pang demanda, gago. May tumatawid, di ba? Kumilit ka, kumilit. Sino ka? Maging ang pasaherong backride sumabay na rin sa pakikipagsagutan sa SUV driver. Ikaw na nga mali. Umamadali ka, paliparin mo yan. Bumalik sa sasakyan ang SUV driver at may biglang hinugot. Ilang saglit pa, may hawak na siyang pulang bat na agad inambang ipapalo sa rider. May uta ka ba? Subukan mo. Sigaw ka, ha? Wala ka niyang gago. LTO tayo magkita. At sa LTO nga muling maghaharap ang rider at SUV driver. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang plate number ng sasakyan. Kaya agad daw nakapaglabas ng show cause order ang ahensya sa registered owner ng SUV at sa lalaking driver. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, suspendido na ang lisensya ng driver at nakaalarma na rin ang SUV. Hindi raw katanggap-tanggap ang aksyon ng SUV driver. Napanood daw mismo nila Lacanilao ang viral video. Hindi naiiwasan minsan na nagkakaroon na hindi perpekto sa daan eh. Pero wag mo naman na sisigawan o mananakit ka ng ibang tao dahil dun sa imperfection. Siya nga hindi nga siya perpekto. Binalagbagan nga niya, sinagi niya ng konti eh. Ayon sa Bacoor City Police Station, nangyari ang insidente nitong Lunes ng hapon. Batay sa blotter report, magkasunod umano ang motorsiklo at ang SUV nang biglang mapahinto ang rider para magbigay daan sa tumawid na pedestrian. Pero tila hindi ito nagustuhan ng driver ng SUV. Dito na raw sinundan ng sasakyan ng motor hanggang sa tuluyang magpang-abot ang dalawa. Nahaharap sa reckless driving at obstruction ang SUV driver. Sa May 6, nakatakdang humarap sa LTO ang SUV driver para magpaliwanag. Kung mapatunayan na siya ay may pagkakasala, hindi raw magdadalawang isip ang LTO na patawan din siya ng lifetime ban sa pagmamaneho. Mula nitong Oktubre hanggang Marso o sa simula ng termino nila Lacanilao sa LTO bilang hepe, umaabot na sa higit 300 ang mga show cause order na inilabas ng ahensya. Higit 260 naman ang bilang ng mga driver na nabawian ng lisensya. Paulit-ulit na paalala ng LTO sa mga motorista na magbigayan sa daan at habaan ang pasensya sa pagmamaneho. Huwag din daw isabay ang init ng ulo sa mainit na panahon. Iwasan na nila yung pagtatalo. Kasi tingnan ninyo yan, ano kahihinatnan yan? Pag nawalan siya ng tuluyan na siyang mawalan ng lisensya, tapos iiyak siya sa amin at sasabihin niyang yun ang panghanap buhay niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ito pa, sa pulsa video, ang pag-counterflow ng isang kotse sa Bukawi Toll Plaza ng NLEX. Masdan po ang pulang kotseng yan, bigla na lang itong lumiko. Sabay nag-counterflow sa mga kasalubong na sasakyan. Nako, bawal po yan. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver para magpaliwanag. Habang gumugulo ang investigasyon, pinatawan na siya ng 90-day preventive suspension. Inilagay na rin sa alarm status ang kanyang sasakyan. Mga kapatid, ingat sa pagpapark ng inyong sasakyan. Sa Benguet kasi, sinipsip ang diesel at ninakaw ang baterya ng mga nakaparadang sasakyan sa magkakahiwalay na insidente. Narito ang Frontline Report. Masdan ng lalaking yan, sinubukan niyang buksan ang pinto ng isang SUV na nakapark sa barangay Balili sa La Trinidad, Benguet. Nang hindi mabuksan, dumiretso siya sa isang nakaparadang EUV. Sa pagkakataong yan, nabuksan niya ang passenger seat, sabay kuha ng baterya. Sa sobrang smooth ng galawan, akalain mong kanya ang sasakyan. Pero ang lalaki sa video, kawatan. Ayon sa biktima, naiwan nilang bukas ang AUV nang nagpa-check up sila sa doktor sa naturang lugar. Inireport na nila ang insidente sa mga pulis, tinutugis na ang kawatan. Sa Baguio City naman, hindi na maalis ang sasakyan na yan sa pagkaparada dahil ang langis niyan, sinipsip at tinangay ng hindi pa nakikilalang salarin. Bukod sa gasolina, tinangay din pati ang baterya ng sasakyan.
Posibleng pinag-aralan daw ang krimen lalo't hindi ito ang unang beses na nangyari yan. Nasimulan na nilang pakialamanan tong isang sasakyan. Posible darating yung araw, baka yung ibang sasakyan naman na dito. Or possibility, baka nga pinag-aaralan na tong place. Tinutugis na ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga sa acting era ni Ellie Buendia. Muling mapapanood ang OPM icon sa kanyang 2025 Cinemalaya debut film na Padamlagan. Kabilang nga po ang historical drama film ni na Ellie sa lineup ng mga contemporary Filipino films na ipalalabas sa mga cinematheques sa Manila, Iloilo, Davao at Negros mula May 5 hanggang May 15. Mapapanood din po si Ellie sa kapatid seryeng My Best Friend Eman bilang si Eman pagkatapos yan ng A Secret in Prague. Eto pa nga, dumating na ang exciting part para sa Rap Gel fans. Dahil sina Ravin Angeles at Angela Muji, muli pong mapapanood sa isang bagong serye. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Na-miss nyo na ba sila? Well, buti na lang. Magbabalik na sina Ravin Angeles at Angela Muji this May with not one, not two, but 4 iconic drama anthology. Ito pang matindi, 2 sa 4 na episode ay solo feature na Ravin at Angela. So it's the first time that Viva is doing something like that. Pinag-usapan namin dito na talaga dapat galingan namin dito kasi mapapakita namin yung iba't ibang genre talaga per episode. For his solo episode na Same Day Error, makakasama ni Ravin si Gerald Napoles. Habang si Angela, makakapareha naman si Carlo Aquino sa rom-com episode na My CEO Thinks I'm a Robot. Sobrang nakakatuwa po siya. Dami niya pong tinuro sa akin when it comes to acting. Sobrang grateful po kami sa Viva kasi binigyan po nila kami ng pagkakataon na makasama yung mga batikan na actor. So, natututo po kami talaga sa kanila. Wala naman daw alma ang Rap Gel fans. They're happy for us. They're very supportive. We reassure them that kahit may iba kaming projects, we're always gonna be there for each other. Abangan sila Ravin at Angela sa 4-part anthology ng Viva One Originals on May 15 sa Viva One app. At syempre, sa upcoming sequel ng Seducing Drake Palma na Date ni Alice Perez come June. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, nagbabalik na naman ang social networking site na Friendster. At ayon nga po sa bagong owner nito, wala raw ads, algorithms at spam ang bagong site. Siyempre, di pamilyar ang mga Gen Z at Gen Alpha sa Friendster. Pero relate much for sure ang mga millennial. Ang layo-layo na natin sa panahong naghihintayan pa ng sulat. Noong araw, snail mail, telegrama o tawag sa landline na kailangan mo pang sumigaw ng ma, pakibaba po yung phone. Fast forward sa early 2000, dumating nga po ang Friendster. Dito nagsimula ang Who Viewed Me. Pati ang pag-collect ng mga testy o testimonials na parang resibo ng kasikatan. Bukod nga po sa Friendster, meron din pong Multiply, kung saan hindi lang memories ang sinishare, kundi pati paninda. Social media na, abay online shop pa. Tapos pumasok ang Tumblr, ang tahanan ng mga emo posts, fandom edits at yung mga pa-deep na 2 AM thoughts mo. Hanggang sa dumating na nga ang era ng likes, shares at algorithms. At ngayon, pinaghaharian ng TikTok kung saan ang isang video pwedeng magbago ng buhay o ng career in just seconds. Andyan din po ang Facebook, X, Instagram at Threads. Sa huli, mapa-Friendster man yan o TikTok, ang tanong po natin, gaano katotoo ang koneksyon?
Dahil kahit gaano kabilis ang internet, iba pa rin yung mga usapan na walang screen, walang filter at walang scene. Iba pa rin yung harapang tawanan, kwentuhan at tunay na presensya na hindi kayang i-like o i-share. Dahil ang pakikipagkapwa-tao gaya ng K-alaman ay isang K-yamanan. K-okay. Nag-Friendster ba kayo? Ako meron yan. Ah, dati. talaga? Parang high school ako niyan. Simula. Ako wala. Pag Friendster kasi isa ka ng trentahin and above. Ikaw, Totoo. yung multiply, nag-multiply Hindi ako ka ba? nag-Friendster. Nag-multiply ako. Okay. Oo, maganda yung wala multiply. eh. Ang dami mga pictures na pwede True. kang i-upload. Eh. Ako ano na lang talaga ako eh. Facebook. Diba, Talaga? nilaunch ang Facebook Talaga? 2004. Oo, doon lang ako, 2007 lang ako nag-create ng account. Hindi ka nahikayat na, no? Eh, lahat ng mga tao, siyempre kailangan makipag-ano ka, makipag-communicate ka sa iba. Napilitan pa ako mag-create. Ang nag-create pa Oo. sa akin, kaibigan ko, hindi ako. Tapos ayan, ngayon na lang ako naging active. Panahon na para mag-Friendster ka na So, dahil magbabalik nagbabalik. O, Yes. nagbabalik. Susubukan ko nga yan. Subukan natin. Pareho tayo Ano ng Friendster. ba difference doon sa dating Friendster? Ngayon daw wala daw ads, algorithms, tsaka walang spam. Tapos sabi pa nila, ito daw site na ito, you can only connect with people who you really know. Kasi sa Facebook ngayon, ang daming lumalabas sa mga feeds natin na hindi naman natin kilala, di ba? Oo. Tsaka may mga page ka, meron kang personal. So ito talagang yung mga close mo. So dapat gawa tayo ng storya kung paano maging member ng Friendster, no? Kasi wala tayong kaalam-alam kung paano. Ayan mo, bibigyan kita ng testimonial, Sir sige. Julius. Sa mga Tsaka Ma'am 50-hin. Trentahin lang. 50-hin na tayo eh. Huwag mo aminin. Trentahin na lang. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.